Naku po, mukhang may paandar yung kampo ni Sara at yung ombudsman ho, mga kababayan. Eto, nakita ko lang ho itong balita na ito. Oh, hmm, 'di ba? Sabi dito, mga kababayan, ng ombudsman daw po, ombudsman directs VP Sara, no? At siyam pang mga kasama and nine other to answer confidential funds. RAPS, mga kababayan, mga boss chief amos, pinagsasagot daw po. The Office of the Ombudsman has directed Vice President Sara Duterte and nine other of the Department of Education and Office Vice President to respond to the charges filed. Maganda ito kapag kayong may mga ganito, mga bossing, naka-live din. Di ba? Yung question and answer nila. Di ba? Baka mamaya sabihin, oh, naku, ito, natanong na namin, nakausap na namin, sinagot na ni Sara Duterte. Wala. Ano na, kumbaga, acquitted na, no? Wala kaming nakitang irregularidad. Baka ganun ang sabihin ng ombudsman, mga kababayan. Sabi dito, in an order issue on Thursday and furnished to GMA Integrated News, the ombudsman gave Duterte and other respondent 10 days from receipt of the order to file their counter affidavit together with the affidavits of their witnesses and other supporting documents. No, failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as a waiver of respondents. Ito, nakikialam na yung ombudsman. Ang iniisip ko naman ho, mga kababayan, baka may plano itong mga ito. Ano ho? Alam niyo naman po kung sino yung nandyan, mga bossing. Si Martires, no? Kabrad ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Eva Narita, agenda yan nila Martires. Oh, Martires po, no? Martires, oh yan, agenda nila Martires para di siya makasuhan pagtapos ng term ni Martires. Hindi, ang nakikita ko dito, mga bossing, syempre, di ba? Doon sa Senado Oh, sa Senado. Tapos dito, wala, okay na dito sa amin. Wala kaming nakitang irregularidad itong Office of the Vice President at itong Department of Education. Malinis, no? Ngayon naman, pagdating na sa Senado, kung yung ombudsman nga kinler na sila Sara Duterte, ano pa ang dahilan para ituloy natin itong na to? Itong impeachment na ito. Diba? Failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as a waiver of respondent rights to submit controverting evidence and the preliminary investigation shall proceed accordingly. Kailangan maganda ho, mga kababayan, talagang ipanood sa mamamayang Pilipino yung mangyayari dyan na question and answer. Ano po, baka sabihin na lang sa atin, oh, wala na, no? Okay na dito si Sara Duterte, acquitted na. Pagdating sa Senado, sasabihin sa atin ni Chis Escudero, bakit pa natin itutuloy? Kung yung ombudsman niya, no, sinasabi clear na si Sara Duterte. Baka maganon tayo, mga bossing. Kasi po, halatang-halata naman natin. Yung Senado, yung galawan ho nila, mga kababayan. Di ba? Bukod doon sa pag-uudlot-udlot, bukod doon sa pagdidismiss-dismiss, halata po na ayaw nilang matuloy yung impeachment. Oh. Biruin mo, yung Vice Presidente, ready. 16, kasama pa si Michael Poa. 16 na mga dekalidad ho, na mga lawyer, mga kababayan. Bakit hindi pagbigyan? Total naman, ready at matatalino yung mga lawyer nila, di pagbigyan, ituloy. Oh, pakinggan, basahin, tingnan. Yung mga ebidensya, bakit ayaw? Baka kahit na magagaling po yung 16 na lawyer, baka hindi kayanin. Ano po?
Kasi yung mismong ebidensya pa lang, yun na mismo ang magsasalita ng katotohanan. Di ba? Nag-uumapaw. Tayo nga ho, mga simpleng tao lang ho tayo. Mga regular na mga tao lang ho tayo, mga kababayan. Pero naiintindihan ho natin kung ano po yung nangyayari. Sabi ni Eva Narita, tingin ko ganun ang mangyayari, agenda nga nila or script nila. Sasabihin ng ombudsman, okay, clear naman pala itong si Sara Duterte. Clear sa aming ombudsman. Ngayon po, pagka yung umpisa na sa Senado, bakit pa natin uumpisahan to kung ang ombudsman niya sinasabi, clear na. Ano pa ang gagawin natin dito? Di ba? Naku po. Bantayan natin yan, mga kababayan. Matyagan po natin yan. Lalo na, yung si Martires, alam naman po natin na DDS yan. Kabrad ni dating Pangulong Duterte yan, mga bossing. Di ba? Kaya kailangan malinaw po at lagi nating susubaybayan itong mga ito. Baka palusutan lang po tayo ng mga ganun. Di ba? Sabi ni Marijo, kaya nga kumuha ng 16 na abogado kasi matibay ang ebidensya. Di ba? Tsaka ako kung 16 na abogado ho, sasabihin ko pa sa inyo, halika na tuloy na tayo. No? Wala nang atrasan to. Ito, ready na kami. Bakit mismo parang ang nakikita pa natin, ang Senado ho, ang pumipigil, mga kababayan, sa pamamagitan ng mga pag-delay-delay nila. Hindi ho kaya natakot doon sa banta ni Sara Duterte? Baka para sa kanila yung bloodbath. Kaya yung 18 ho, mga kababayan, na mga senador, ayun, ibalik na lang daw po, no? Questionin ulit, tanungin daw ulit, mga bossing, yung Kongreso. Balik natin sa Kongreso, tanungin natin kung interesado pa sila, kung okay pa sila na ituloy itong impeachment na ito. Yung mga congressman nga ho, mga kababayan, ang nangungulit Bakit ang tagal-tagal? Bakit pinapatagal pa? Bakit hindi na umpisahan agad yan? Di ho ba? Tapos sasabihin nila, gano'n, ibalik muna natin doon. Sabi nga ni Grace po, yan naman pong tanong natin, kumbaga, nasagot na nila dati yan. Kaya nga po sila nagpasa ng impeachment. 86% nung nandoon sa Kongreso. Mga kababayan, ano po? 86% nung lumagda po doon sa impeachment, lahat po nakabalik. Idagdag mo na dyan si Congressman Benny Abante, mga kababayan. Lahat po nakabalik. At take note yung boto po ni Abante, hindi po siya tinambakan, mga bossing. 1,400 lang po ang lamang nung kalaban. Pagkalakhan mo Maynila, pag tinawag na tambak ho, mga bossing, kailangan 20,000 to 30,000 ang ilalamang nung kalaban. Hindi. 1,400 lang ho, mga bossing. Lahat ho yun, nakabalik, yung mga congressman na yun. Sabi nga pwede naman nating itanong bukas yan, bakit ibinalik pa natin? Siguro para magkaroon ng kaguluhan at malito yung taong bayan. Ngayon, isisisi ngayon sa Congress kung bakit hindi kung bakit hindi matuloy-tuloy. Sila itong udlot ho ng udlot, mga bossing. Di ba? Tapos pagdating ng araw, eto na. Balik na, Senado. No? Tapos biglang sasabihin ng Senado, bakit pa natin tutuloy? Clear na nga yan. Doon sa ombudsman. Ulitin ko kaibigan ni Duterte, yung nandyan sa ombudsman. Sabi ni Bim Adriano, ano yun? Lawyer na? Ano yun? Sabi, ano yun? Lawyer na? Senador pa? Hindi pwede yun.